Isa ka ba sa mga namumroblema kung bakit lagi kayo nag-aaway ng partner mo? Lagi ka namumroblema dahil lagi mong iniisip kung ano na naman yung irarason niya, ano naman idadahilan niya, kung ano naman gagawin niyang topic, kung bakit siya magagalit sa'yo. To the point na napapagod ka na, nasasawa ka na, pero gusto mo pa rin solusyonan dahil mahal mo siya. Ito yung mga solusyon. Interesado ka malaman kung ano-ano itong mga to? Tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Timo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga videos na tulad nito na i-upload ka natin sa harap. So paano mo nga ba susolusyonan yung problema mo na yan na palagi kayo nag-aaway ng partner? Yung slightest mistake ay nagiging malaking issue. Una mong dapat gawin, kapatid, hanapin kung ano yung root cause. Ano ba yung mismong dahilan kung bakit kayo kakaroon ng misunderstanding? Ano ba yung nagiging issue talaga, di ba? Kung bakit palagi na lang kayo nag-aaway. And if you find that root cause, madali mo nang mariresolve yung mga problema mo. Lalong-lalo na sa pag-aaway ng dalawa. Ikalawa mong dapat gawin, i-resolve yan ng magkasama. O ito na, pataasa na kayo ng pride. Sino bang unang magsusorry? Sino bang unang gagawa ng move para maayos yung relasyon? Kapatid, let me remind you na mag-partner kayo. Dapat dalawa kayo nagtutulungan na i-resolve ba kung ano ba yung iniisip o sitwasyon na kinapapalooban ng bawat isa. So paano nyo nga ba maayos yung palagi yung pag-aaway kung parehas kayong tumatakbo sa problema, di ba? Ang kailangan nyo gawin, sit down talk and isolve ito ng magkasama. Ikatlo, tanggapin nyo yung pagkakaiba. Hindi ka perfecto. Hindi rin perfecto yung partner. Ang kailangan nyo gawin is accept the differences, di ba? Meron kayong pagkakamali, meron din naman siyang pagkakamali. Meron kang pagkukulang, meron din naman siyang pagkukulang. So para maayos yung problema na kinakaharap nyo, tanggapin nyo kung sino yung taong pinipili nyo. Diba? Accept them for who they are. Kasi pinili mo yan eh. Diba? The first place, ikaw yung gumusto dun sa tao na yan. Tapos, ngayon na nakikita mo kung ano yung mga flaws niya, hindi mo tatanggapin. You should be the one to be there kapag needed ka na. Diba? Kaya kayo pinagsama ng nasa taas eh. Kasi kayo talaga yung compatible dalawa. Kaya, tanggapin mo kung sino at focus on improving together. Ibig sabihin, kailangan yung dalawa na lumago at kailangan yung dalawa na kumilos para matulungan yung isa't isa na ma-achieve yung mga bagay na gusto nyo ma-achieve ng magkasama. Kung gusto nyo ma-resolve yung problema na kinakaharap nyo, yung root cause ng palagi yung pag-aaway, halimbawa selos sa yung partner mo. Bakit ba siya lagi nagsiselos? Bakit? Ano ba yung ginagawa mo? Bakit siya palagi mainit ang ulo? Palaging kakahanap ng dahilan para pagselosan? Diba? Tulungan mo siyang lumayo sa sitwasyon na yun na hindi niya maisip yung mga bagay na posible niyang maisip kapag nasa gano'n na siyang sitwasyon. Tulungan mo siya at magtulungan kayo na i-improve nyo yung sarili at garantisadong unti-unti nyo maayos yung problema ang kinakaharap nyo o sitwasyon na meron kayong dalawa sa relasyon nyo. Ikalima, stay consistent. Hindi palaging mahaba yung pasensya mo, alam ko. Hindi rin palaging mahaba ang pasensya ng partner mo. Ang kailangan niyong gawin dalawa is magkaroon ng eagerness na tulungan ang isa't isa na ayusin yung gusot sa relasyon yung dalawa. At manatili na nagtutulungan even if mahina yung isa o malakas yung isa, di ba? Stay consistent, stay on track, garantisado, maayos niyo yung problema na meron kayo sa relasyon. Ika-anim, pagkatiwalaan mo yung partner mo. Isa naman kasi talaga naman sa sumisira ng relasyon, yung kawalan natin ng tiwala sa partner natin. Oo, posibleng nasaktan ka sa nakaraan, pero hindi mo naman dapat pinupuntirya yung partner mo na hindi mo siya gumawa ng kasalanan mo. Halimbawa, nasaktan ka ng ex mo, tapos ngayon ay pumili ka na naman ng lalaki na nakikitaan mo ng potensyal na mapangasawa. Tapos, pagseselosan mo yung mga bawat kilos niya, nahihirapan siyang mag-adjust sa relasyon niyo na palaging nagiging cause ng misunderstanding niyo sa relasyon. Ano ba yung root cause niyan? Kawalan mo ng tiwala, di ba? Ayusin mo yung sarili mo. Pusan mo at bigyan mo ng atensyon yung partner mo. Ibigay mo yung tiwala na kailangan niya at deserve kong matanggap. Ngayon, garantisado maging smooth yung pagsasama.
At ang ikapito, fokusan nyo ang isa't isa. Maraming tao ang nakikinig sa mga samot-saring salita sa paligid nila na nagiging cause ng hiwalayan din sa pagsasama. Again kapatid, kayong dalawa ang mag-partner, kayong dalawa ang magtutulungan para umiangat yung relasyon na meron kayo. Maayos, maging smooth, maging panatag, maging banayan yung relasyon na binubuo yung dalawa. Ang isang maabot nyo yung mga pangarap ng dalawa, makuha nyo yung goals na sinet nyo para sa sarili nyo, sa relasyon nyo, at sa gusto nyo pamilyang buuin. Diba? I-focus nyo attention nyo to each other and neglect everything else, kapatid. Lalong-lalo na yung mga gossip at rumors sa paligid. Pagkatiwalaan mo yung partner mo ng buo, garantisado na magiging smooth, maayos yung pagsasama. And I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, tips sa video na to. If nabigyan ko naman kayo ng insight dito sa video na to, please help me share this to your loved ones na kasi hindi natin matulungan din yung video. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na wala sa akong nanonood, sumusupport at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan niyo pag-unod at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad ito na i-upload na natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat kayo palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.